So, dito guys, magkakaroon lang tayo ng another example of array po natin using Java pa rin. So, ang gagawin lang natin dito is magkakaroon lang tayo ng example wherein magse-search lang tayo sa mismong Java po natin. So, ang gagawin natin ay maglalagay pa rin tayo ng mga sorted na number. We will search naman, instead of index naman ang gagawin natin, hanapin talaga natin yung magiging value na pinag-plus natin. So, ang gagawin natin, again, magkakaroon ulit ako ng data type dito na array. Then, ang variable name ko will be array and then equal natin siya sa magiging value, for example, 1, 2, 3, 4, 6, sabihin natin 6 and 8. Kahit wala yung 5, still they are sorted correctly. No, and then magkakaroon tayo ng target dito. So, equal lang natin siya sa 10. Then, after nun, gagamitin ulit natin yung left natin, equal natin siya sa 0. Then, same thing. Gagamitin natin yung right natin, equal natin siya sa r.length. Yan. Tapos, minus 1. So, ibig sabihin, we will start pa din sa 0 at saka sa last index ng array natin. Then, same thing, meron pa rin tayong while dito. So, sa while natin, check natin kung yung left ba natin ay less than siya sa right natin. And then, after nun, ang gagawin ngayon natin is, sabi ko nga, yung una is for index. Ngayon naman yung dalawang value. So, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng int sum dito para kunin yung left and right na number natin. So, gagawin natin, kukunin ko yung mismong array natin and then, after nun, ipa-plus ko siya sa another array po natin. Ngayon, mapapansin nyo, meron tayong bracket dito. So, ang ilalagay natin dito, yung array natin for left, ipa-plus natin siya sa array natin for right. Kasi nga, we will start counting dito sa 0 at saka sa mismong last index natin. So, yan yung gagawin natin ngayon. So, lalagyan lang natin siya ng equal dito. And then, we will wait para sa computation para ma-receive siya ng sum natin. Now, after nun, magkakaroon tayo ng if dito. So, sa if natin, ang gagawin natin, i-check natin kung si sum ba ay equal siya sa naging target natin dito sa taas. So, titignan nyo lang yon kung equal siya. Now, if they are equal, sasabihin natin system.out.print ln, and then, after nun, ang gagawin natin, found. So, ipapakita natin kung ano yung mga value na ginamit para ma-add yung dalawang, para makuha natin yung target. So, una, kukunin natin si left, and then, ipa-plus natin, comma, and then plus, then kukunin naman natin si right. Yan. And then, magsi-semicolon tayo dito sa last part. And then, para mag-stop yung program natin, we will use yung break natin. Now, after nun, gagamit tayo ng else if. Sa else if naman natin, ang gagawin natin dito, titignan natin kung yung sum natin less than ba siya sa mismong target natin. Okay? So, kung yan ang nangyari, less than siya sa mismong target natin, ang gagawin natin, si left ay mag-i-increment tayo or mag-a-add tayo ng value para makapaglakad siya sa next value. Now, gagamit din tayo ng else para naman yan sa right natin and minus. So, ito yung searching natin for right. Ito naman yung searching natin for left. So, ibig sabihin, kung hindi man natin na-meet yun, at least meron tayong condition na nag-check pa left at saka pa right. So, yun yung magiging technique natin para sa program na to. So, again, ang target natin ay 10 siya. So, we will check. So, mapapansin nyo, found natin siya sa 8 plus 2 ay 10 po siya.
So, yun yung magiging equal ngayon natin. So, let's say for example, gawin natin itong 12. So, dapat ang output natin ay 4 and 8. So, run natin yung program. So, yun yung answer natin, 4 and 8. So, every time na maglalagay ka ng number dito, ay i-check ng program natin dito sa mga numbers na yan kung nagmamatch ba. Okay? So, ito yung example natin. Kanina for index, ito naman for value po siya.